Sa ulo ng ating mga balita, school ID sa JJ Lado na nagkakahalaga ng 35 pesos hindi pa rin pinal. Truck ng uling, patuloy na inailalabas sa lalawigan sa kabila ng mahigpit na pagbabawal ng DNR. 5 kabataan, pinaghihinala ang sangkot sa pagbasag ng streetlight sa JP Rizal Street. Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-15 sa buwan ng Hulyo taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, sa paglipas ng isang buwan na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa kalungsuran, nabuksan din ang lahat ng iba't ibang problemang kinakaharap ng mga ito. Ang problema sa isyu ng no collection policy, pagsasama ng sex education sa curriculum ng taong ito at ang kakulangan sa aklat na patuloy na ginagawa ng paraan ng mga namamahala ng mga paaralan at ng kagawaran ng edukasyon upang masolusyonan. Bukod dito, ang mga pasilidad tulad ng mga silid-aralang nahaharap na sa pagkasira ay rehabilitasyon ay kanila ring dapat pagtulungang matugunan. Ilang mga paaralang nabisita ng Newsline team ang inaanay na ang mga kisame at ang ilan ay luma na talaga ang istruktura. Dito pumapasok ang School-Based Management Program kung saan 1 milyong piso ang nakalaang pondo ng DepEd Division Office para sa school year na ito na paghahati-hatian ng 58 na public schools na nasasakop ng naturang dibisyon na binubuo ng 49 elementary schools at 9 secondary schools. Depende sa pangangailangan ng paaralan at sa naisumiteng papeles ng mga namumuno ng paaralan bilang kahilingan. Binigyan din ni DepEd Division Superintendent Rada Salmurin na nakadepende sa punong guro ng mga paaralan ang paggagawa ng request para mapondohan ang kanilang pangangailangan na nakapaloob sa School-Based Maintenance and Repair Program. So, siguro yung sinasabi na sumulat, hindi pa siguro panahon ko yon dahil in my time, wala pa ako natatanggap na sulat ng principal. At saka yan nga, nakita niyo naman dahil ngayon meron yung tinatawag na School-Based Repair and Maintenance System, SBRMS. May fund yon na umaabot nga hanggang 80,000 per school. Yes, 50 to 80,000 or more, depende sa needs nila. Eh wala naman siyang, kahit na-take up na namin sa Mancom, wala naman siyang na-submit na proposal. So kita niyo yung sample ng mga maraming schools. Okay. So yun. Ang ano dapat sa school heads, sila yung magpaparating. Hindi naman didirekta doon sa central office kasi nga kaya tayo mayroong division office. Dito muna sila. Para katulad yan, may fund naman for the division, ma-include sila doon sa priorities. Hinggil naman sa isyu ng kababayaan ng contractor sa pagtatayo ng isang silid-aralan sa ibabaw ng dating septic tank kung saan ang bumaha ay nauka ang ilalim ng classroom na ito. Wala na nga mapaghahabulan pa ng isyong ito sapagkat bago na ang pamunuan. Kaya't isang pangako naman ng strict policy at enhanced supervision ang binitawan ng Division Physical Facilities Coordinator, Education Supervisor Juan Marino Cueto. Yung policy ngayon, may mga batas na tayong sinusunod. Hindi na pwede yung kagaya nun. I-identified na school. Kaya nga may mga trained na tayong mga teacher para support sa division. At the same time, sila yung mag-identify muna based on sa site development plan. Sabihin nila dito po kung may dumating na building, dito po natin ilalagay. So yun ay checkin ng ating DepEd project engineer bago mag-construct ang contractor. Unlike before na pag sinabi ng contractor, dito po natin itatayo, okay na yung school. Ngayon hindi. Ang division office andyan, pag nakita namin na hindi pwede doon yung site na itatayo, talagang doon sa propose ng ng school. Kasi may site development plan tayo na sinusunod. Ganun ang policy. Samantala, bilang bahagi ng Committee on Education ng Sangguniang Panglungsod, umaga ng ika-15 ng Hulyo nang mamigay ng isang set ng encyclopedia at ilang mga aklat na magiging malaking katulungan sa mga mag-aaral sa Jose J. Lado Jr. Memorial National High School, si City Councilor Girly Ignacio. Mula pa noong taong 2001 nang sinimula ng naturang konsehala ang nabanggit na gawain kung saan marami-rami na rin ang kanyang natulungan sa mga nakalap niya mga libro mula sa ilang pilantropo.
Malaking bagay naman sa mga bagong benepisyaryo ng naturang gawain ang dagdag librong kanilang natanggap, lalo't higit sa taong-taong paglobo ng populasyon ng mga pampublikong paaralan, kaya't kulang at kulang pa rin ang supply nito. Susunod, 5 kabataan pinaghihinalaang sangkot sa pagbabasag ng streetlights sa kahabaan ng JP Rizal Street. Ang balitang yan makalipas po lamang ang ilang paalala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City.